Ang hemophilia ay isang namamanang sakit sa dugo kung saan hirap ang katawan na gumawa ng blood clots. Nagsasanhi ito ng labis na pagdurugo sa mga sugat at injuries. Ayon sa World Hemophilia Federation, may humigit kumulang 10,000 Pilipino ang may hemophilia at aabot sa 1 milyong Pilipino ang may iba pang bleeding disorders. Ngayong araw sa 1 o'clock, kasama natin si Dr. Claudio Chavez, isang hematologist sa Our Lady of Lourdes Hospital, upang magbigay ng kanilang kaalaman tungkol sa hemophilia. Maraming klaseng hemophilia, pero ang kadalasan nakikita namin po dito sa Philippines ay ang tinatawag na hemophilia A and hemophilia B. Parehas naman sila ang simptomas at saka yung senyales, pero ang diferensya sa kanilang dalawa ay ang hemophilia A, kulang po sa sinasabi po na factor 8. Hemophilia B naman, kulang naman ang sinasabi na factor 9. Yun lang naman po ang magkaiba sa kanilang dalawa. Ang factor 8 and factor 9, ito po ang sinasabi mga coagulation factors sa katawan po natin. Sila po ang sinasabi mga materyales na kailangan gamitin po para gumawa ng isang clot or construction po. So kung maganda po ang factors po natin or maganda po yung materyales na sinasabi, edi maganda po ang construction po or paggawa po ng blood clot. Kaya lang, kung kulang ang materyales or kulang ang factors na sinasabi or substandard po siya, then hindi ganon kaganda ang pag-construction or yung paggawa ng blood clot sa katawan. Unfortunately po, ang risk factor for hemophilia is genetics or family history. Kung meron pong tayong history sa pamilya, meron mga kamag-anak, tito, tita, mga pinsan na may history po sa pagdudugo, more likely or not, meron pong tayong problema po sa pagdudugo. Walang kilalaman po ito sa diet, walang kilalaman ito sa lifestyle, walang kilalaman po ito sa bisyo. It's purely talaga family history at genetics. Unang-una, syempre, kailangan maganda ang history. So, wag po kayo masyadong magulat kung maraming itatanong ng doktor nyo po kung ano po yung kadalasan simptomas na nangyayari, kung meron pong tayong pagdudugo sa iba't parte ng katawan, family history, kung meron pong tayong kamag-anak na nag-share po ng parehas ng simptomas nyo po. Pagkatapos po ng history po, usually may mga laboratorio po na kailangan po gawin. Yung mga standard na naririnig nyo po, katulad po ng mga CBC, mga blood chem, pero ang unang-una po dito ang sinasabi po na coagulation studies or coagulation tests. Ito po yung sinasabi po na ProTime or ATTT. Ito po yung mga test ang chine-check po kung kamusta po ang materials po natin or yung coagulation factors po na sinasabi po. So kung meron po nakikita na problema sa mga tests po ito, then usually po meron pong additional na kailangan po ng mga testing para magsabi po talaga kung meron pong hemophilia ang isang tao. Ito ang medyo mahirap sabihin kasi meron pong dalawang klase po ng treatment po for hemophilia. Meron pong tayo sinasabi po na active na treatment or treatment na kailangan po kaagad kung meron pong tayong simptomas katulad po ng pagdudugo. At yung sinasabi po natin na prophylactic treatment or gamot po na binibigay po bago po tayo makakaroon po ng pagdudugo. Now, regardless of prophylactic or active treatment, ang unang-una usually binibigay namin po is yung blood transfusion na sinasabi or yung plasma. So baka naririnig nyo po tungkol sa fresh frozen plasma or cryoprecipitate. Usually ito ang binibigay namin po sa mga pasyente po na nagdudugo talaga. Now, meron po kami sinasabi po mga factor 8 and factor 9 concentrates. Ito po yung mismong materyales na ini-infuse or binibigay po namin para inangat or ipataas po ang factor levels po sa katawan po. So, usually yung dalawa po ang binibigay namin sa mga pasyente po namin na may hemophilia. Yes. Yes, 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 yes.
Mga pasyente po na may hemophilia po can live normal lives po. Pero kailangan po, unang-una, constant follow-up po sa mga doctors po nila. Kasi syempre, kailangan namin bantayan po din sila. Pangalawa, kung kailangan po silang ng treatment, kailangan po sila mag-undergo talaga. Pag nagko-consult po sila at nag-undergo po sila ng treatment po, then yes, very normal po ang lives po ng mga pasyente na mayroong hemophilia. Salamat sa panonood. Kung gusto niyo pong matuto ng ibang kalamang pangkalusugan, huwag kalimutang i-like at i-follow ang official Facebook page ng Our Lady of Lourdes Hospital. Hanggang sa muli, kita-kits tayo sa susunod na episode ng Well O'Clock, kung saan well ang well-informed. Para sa mga katanungan tungkol sa inyong kalusugan, tumawag lang sa 8716-3901, Local 1205.